Guys, once again, this is Alfred of Sir Alfred TV. Samahan niyo ako sa ating napakagandang vlog sa araw na ito. Buhay sa Canada. Sa mga hindi pa naka-follow at subscribe sa ating channel, magkapakilala muna tayo. My name is Alfred of Sir Alfred TV, Pinoy immigrant dito sa Toronto, Canada. Ang ating pong YouTube channel, Sir Alfred TV, at ang ating Facebook page, Teacher's Notebook, na patuloy na lumalaki. Let's go to the vlog. No more na nga ba sa mga Pinoy, sa mga kabayan? Sabi nga ng iba sa nangyayari ngayon sa immigration policy dito sa Canada, Canadian dream ng iba mukhang naglalaho na. Totoo kaya? Alam naman kasi natin na ang pinakamabilis talaga na pathway para makapunta ka rito sa Canada is yung international students pathway, na kung saan mag-aaral ka dito bilang isang international student. Tapos ang kagandahan dito, pag nag-international student ka, madadala mo yung pamilya mo, yung asawa mo, mga anak mo, kasama mo silang pupunta rito. So ikaw, mag-aaral ka, and then at the same time, makapagtatrabaho ka. Kaya naman talagang dumagsa yung dami ng mga international students dito sa Canada. Siyempre, kabilang na yung ating mga kababayan dito sa Canada. Kasi yun naman talagang pinakamabilis na way para makapunta ka rito, and then pag natapos mo yung pag-aaral mo, makakuha ka ng postgraduate work permit. Tapos yung asawa mo magkakaroon ng open work permit. Then afterwards, eventually, may imbitahan kayo para maging permanent resident dito sa Canada. And afterwards, ayun na, magiging permanent resident na kayo lahat. Yung asawa mo, yung anak mo, tsaka ikaw, di ba? Ganun kasimple nun. Kasi, alam naman natin na yung Canada during pandemic, ayan, nangailangan sila ng tao, nangailangan sila ng workforce. So, anong nangyari? Nag-invite ng mga tao dito. So, talaga dumagsa. Nanggaling sa India, nanggaling sa China, nanggaling sa Pilipinas, at kung saang-saang bansa pa. So, wala nang problema doon. Talagang nangailangan sila ng tao. So, tayo naman, pumunta tayo kasi we are looking for a greener pasture, mas magandang kita, mas magandang future para sa atin at para sa ating pamilya. So yun talaga yung pinakamabilis na paraan para maging permanent resident ka. Yun nga lang is talagang mahal. Gagastos ka talaga, at ang bad side dun is hindi naman talaga guaranteed na magiging permanent resident ka. Pero yung porsyento o yung percentage na magiging permanent resident ka is napakataas. Kaya talagang ginrab ng ating mga kababayan. Ngayon, isa pang paraan is pag nag-tourist ka dito, sabi ko nga, after nung pandemic talagang nangailangan ng workforce yung Canada. So, in-invite nila yung mga workers dito. So, marami nagpunta rito na temporary foreign workers. Tapos, marami rin nagpunta na mga tourists. So meron silang visitors visa. And then that time, alam nyo ba guys, sabi ng iba, bakit kasi magtatrabaho visitors visa nga? From the word visitors, turista. Pag sinabing turista, maglilibot ka lang sa bansang Canada. Pero alam nyo guys, during that time, talagang legal, talagang inallowed ng gobyerno ng Canada na yung tourist, pwede ka makapag-apply ng work permit dito. Makakuha ka ng lamia, hindi makakuha ka ng work permit. Ngayon, eto nangyari. Fast track tayo. Fast forward. Nitong mga nakaraang linggo, maraming mga nakakagulat na balita inilabas ng IRCC, ng Immigration Canada dito, na talagang medyo iba na lungkot. Pero syempre may mga natuwa din. Okay, sabihin ko muna sa inyo yung mga nalungkot. Siyempre,
yung nalungkot yung ibang mga international students, tapos yung ibang mga temporary foreign workers, tapos yung ibang mga naka-visitors visa or tourist visa. Yung iba naman, pag nag-i-interview ko, yung iba masaya daw kasi siyempre, dumagsa yung mga tao, nakuha nila yung mga trabaho dito, yung mga young Canadians daw, nahihirapang makakuha ng trabaho, makakuha ng part-time, na before is sobrang dali lang, especially during summer, lalo yung mga estudyante. So, natuwa sila, kasi talagang magkakaroon doon ng balance sa mga tao dito, sa workforce natin. Pero yung bad side, talagang marami na lungkot, especially sa ating mga kababayan na talagang yung iba, nag-tourist dito, tapos nangutang sila. Marami akong kakilala, marami akong naging katrabaho. Nangutang sila, nagbenta ng ari-arian, nagsanla ng lupa. Kasi ang ano nila is, magtuturist dito, tapos hahanap ng magi-sponsor para makakuha ng lamia, and then at the same time, ma-process yung papel nila to work permit. So, parang mangyayari from tourist visa to work permit visa. Ngayon, nung naglabas yung balita, boom, talagang sabog, talagang nakakabigla, lalo na kung ikaw breadwinner tapos nandito ka and hoping na yung pagiging turista mo rito, makakuha ka ng mag-i-sponsor sa'yo, makakuha ka ng lamia, and eventually makakuha ka ng work permit, bigyan nawala. Kasi nilabas ng gobyerno rito na kapag ikaw ay turista rito, hindi ka na allowed, hindi mo na pwedeng i-convert or mag-apply ng work permit dito or within sa Canada. Lalabas ka ng Canada. So, yung isang balitang nilabas. Kaya yung iba na biglang nagturisan dito, nahikayat ng kaibigan, nahikayat ng mga vloggers, nahikayat ng mga agency, na pumunta ka dito kasi doon pwede kang maging work permit. At talagang pwede naman talaga before biglang nilabas yung balita. And then dito pag naglabas ng ganyang policy, effective immediately. Pag nilabas, talaga ipapatupad na the next day. So yun yung isang istorya na talagang medyo nalungkot yung ating mga kababayan na nagnanais makapagtrabaho dito. Kaya nga sabi ng iba, Canadian dream is over na nga ba sa ating ibang mga kababayan. Number 2, yung sa international student, talagang yun yung isang maingay na balita nung mga nakaraang linggo dito sa Canada. Kasi due to some yung mga pag-abuso sa sistema, masyado raw dumagsa yung mga international student na talagang iba hindi na kinakaya yung taas ng bilihin dito, kinakapos na. So ngayon kinokontrol na ngayon yung pagdagsa ng tao na talagang tinaasan yung qualification, hinigpitan. Meron pa akong nabalitaan, correct me if I'm wrong, na kung yung postgraduate work permit mo is mag-expired within this year na 2024, talagang hindi ka na makakuha ng work permit. So ang ibig sabihin nun, uuwi ka ng home country mo. Kung ikaw galing ka sa Pilipinas, babalik ka ng Pinas. So alam naman natin na yung ating mga kababayan nagpunta rito, prangka lang ako, talagang nagpunta rito majority ng international student, hindi naman ang goal lang is mag-aral. Ang goal lang talaga nila is makakuha ng permanent residency. Magtapatan tayo. That's the reality. Hindi lang aral ang hinabol na rito. Minsan, may mga nakakausap ako na nagkuha sila ng course or program na hindi naman nila talaga gusto. Kinuha lang nila yun kasi yun ang pinaka sa tingin nila mabilis na paraan para maging permanent resident ka rito. So yun yung isang nakakalungkot. Tapos meron pa ritong nabasa ako na mga rules na parang yung mga may expire, tapos para ma-prolong ang stay mo rito as international student,
kailangan mo kumuha ka ng mga managerial courses, parang something like that, yung tier 0 to 1 na. At sa education naman, parang kailangan kunin mo is yung mag-masters ka o mag-PhD para mas humaba yung stay mo rito. Dagdagan na yung stay mo rito after makakuha mo ng postgraduate work permit. Medyo technical yun, kaya ayoko na elaborate. So, talagang medyo hinigpitan. Tapos may bago pa lumabas na kailangan yung language proficiency mo. Meron silang nilabas na minimum na sa English at French language proficiency, medyo tinaasan yung score. So, maraming mga changes na naganap nung past few weeks, kaya medyo talagang challenging. Kaya ngayon, sinasabi ng iba, na tapos na nga ba? Over na nga ba yung Canadian dream ng iba nating mga kababayan dito sa Canada, kasi talagang hinigpitan talaga. So talagang hinigpitan yung mga requirements, lahat. So tinatanong, over na nga ba yung Canadian dream ng iba nating kababayan? May mga nagsasuggest na iba kundi raw mare-renew kung mag-expire daw kanyang postgraduate work permit ngayong taon, magma-masters daw sila. Tapos tinanong ko kung magkano yung gagastusin. Sabi sa akin ng kakilala ko is mga $30,000 to $40,000 daw sa program sa masters sa hospitality industry. Sabi ko, napakalaking pera nun kung i-convert mo sa peso. Sabi ko, bakit ayaw mag-try ng ibang bansa if ever talagang hindi ka na maano rito? Sabi niya kasi ang gusto niya is talagang sa Canada. So wala tayong magagawa doon. Pero meron talagang nagsiuwian na, talagang natapos na yung kanilang Canadian dream, tsaka ang nakakalungkot, nabaon pa sa utang. Kaya may mga nagtatanong sa akin na kung worth it para ba na sumugal pumunta bilang international student. Ito, sasabihin ko sa inyo, sa mga panahon na ito talagang wag muna, kasi napakaraming policy changes na nagaganap dito sa Canadian immigration. Talagang nililimit nila yung pagdagsaan ng tao, mga international student, mga temporary foreign workers, kasi mas binibigyan nila ng priority. Kunyari, may isang trabaho, bago makuha yung temporary foreign workers or yung turista if ever, or yung estudyante, siyempre unahin muna yung andyan naman, available naman si Canadian citizen, andyan naman si permanent resident, andyan naman si PR. So medyo last priority ka talaga. So yun yung nakikita ko. Tsaka isa pang nakikita ko is political pressure. Kasi marami nagkasabi talagang dumagsa talaga yung international student dito, na talagang walang makuha ang trabaho yung iba na naghahanap na legit na Canadian citizen na rito. Tsaka yung maraming estudyante, hindi ko nababanggitin kung anong lahi, yung talagang nahuli na umabuso sa sistema. May mga sinabi pa nga na mag-e-enroll puno pero hindi na mapapasok sa eskwelahan, pero nakakatapos ng program. So parang niloloko yung sistema. 'Di ba? May mga ghost students. Pero sa ating mga kababayan talagang believe ako, talagang nag-aaral, kaya nakakalungkot na pati yung ating mga kabayan is na naapektuhan ng policy na ganyan. Meron nga ako nakausap na isa na hindi raw niya alam yung gagawin niya, kasi para daw silang nasa limbo, nakalutang. Hindi raw na alam kung anong gagawin kasi may naisanla silang lupa, breadwinner pa sa pamilya. So talagang mahirap talaga. Kaya kung tatanungin mo kung maire-recommend ko pa ba yung international students sa ating mga kababayan para maging
pathway papunta rito sa Canada. Kung talagang mataas yung pag-aaralan mo dito, Masters and PhD, pwede yan. Tapos kung talagang may pera ka talaga na maraming ipon, pwede yan. Pero kung uutangin mo, hihiramin mo, huwag mong gagawin kasi hindi mo alam yung mangyayari sa mga susunod na panahon with regards to immigration policy na pabago-bago. So yun lang masasabi natin, sana sa mga international students, huwag mawala ng pag-asa. Hindi natin alam, baka biglang mabago na may policy in favor sa inyo. And sa mga nagnanais pa rin pumunta rito, sabi ko nga, hindi ko, I myself, sa mga nakakakwento ko mga kaibigan, na hindi ko talaga ma-encourage or ma-recommend yung international student na maging pathway pupunta rito sa Canada kasama yung pamilya nyo at this point in time, kasi mahirap. Baka iwanan nyo yung career nyo sa Pilipinas, maubos yung savings nyo sa Pilipinas, tapos pagdating dito ganyan yung aabutan. Real talk lang tayo, sayang ang panahon, sayang ang pera, sayang ang career. Kung talagang gusto pumunta rito, maraming pathway. May express entry, yung sa caregiver program, napakabilis. Kasi yung iba, kasi ang napansin ko lang, gusto nilang madaliin yung proseso, ayaw na lang matagalan. So ganun nangyayari. Ang gobyerno para man dito, pag biglang may nilabas na programa, ayan, lalabas, tapos biglang babaguhin pag napuno na ng tao. So medyo mahirap. So yun lang, sana medyo may napulot tayong aral sa vlog natin ngayon. Once again, this is Alfred of Sir Alfred TV. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe kayo sa ating YouTube channel, Sir Alfred TV, at sa ating lumalaking Facebook page na Teacher's Notebook. Mabuhay ang mga manggagawang Pilipino saan mang panig ng mundo. At shoutout muna tayo sa ating mga kaibigan, kamag-anak at katrabaho sa Gapan City, Nueva Ecija, sa ating mga kaibigan, katrabaho sa Antipolo City, shoutout po. At sa ating mga katrabaho dito sa Toronto, Canada, sa ating mga dating katrabaho sa Singapore, dyan sa Singapore General Hospital, ayan, shoutout po. Please like, comment, share, and subscribe. Sir Alfred TV, Teacher's Notebook. Have a great day.